Si Miss Philippines, Chelsea Manalo, dumating na sa Mexico. Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Gay Salortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support ha. Sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Gay Salortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At ngayon, ang dami kong chika for today, kahit na namamaga yung mata ko kasi hindi ko alam kung bakit. Namamaga siya. Parang kung ano, ewan. Ayun. So, maraming chismis sa mundo ng pageantry. Si Chelsea Manalo dumating na sa Mexico at tulad ng inaasahan ng lahat, bongga ang kanyang arrival outfit. Kasi super bash talaga ito kagabi ng bonggang-bongga sa kanyang departure outfit from USA to Mexico kasi nga nag-jeans lang ang lola ninyo at saka nag-coat ng puti. Talagang super bash talaga ng mga basher. Nakakawinda. Syempre pinaghandaan niya ang kanyang arrival outfit. O, diba? Gold Filipiniana. Come on. Ano ba tawag? Gold Tierno or Gold Filipiniana outfit by Carrie Santiago. O, diba? Ang ganda ng detalye. Pasabog nung dumating silang apat with Ukraine, Iceland, and sino ba ito? Trinidad and Tobago. Ito lang, diba? Lutang na lutang ang gandang Pilipina, ang gandang Chelsea Manalo. O ano masasabi ninyo? Kasi nilamon niya ng buo yung mga katabi niya na pa-sweet lang yung arrival outfit. Masyado naman kasi kayong atat. Syempre galing sa ano naman, hindi naman masyadong ganap. Syempre pagdating niya doon sa Mexico, doon mag-uumpisa ang kaganapan at talagang ipinatunayan niya naman talaga ng bonggang-bongga. Napangabog ang kanyang outfit, ang kanyang arrival outfit. At syempre, sinalubong nga siya ng media. Walang sumalubong na Pinoy, to be honest. Syempre, ang The Crown, speaking, sila Sir Christian lang ang nandun ng bonggang-bongga. Sumalubong sa kanya, tapos mga eksena, o diba, pangabog at nakita naman ninyo yung mga eksena, talagang laban kung laban talaga at pinarampa nga sila. Hindi na, I don't know kung sinong media ang nagparampa sa kanilang apat, pero nakita naman ninyo yung mga pa-eksena ni Chelsea, pak na pak talaga ng bonggang-bongga, pasabog talaga yung lola mo. So, ayun guys, natuwa ako doon sa kanyang arrival outfit, bongga. Pero yung kanyang departure outfit, hindi ako natuwa. Promise. Kasi syempre, iba yung ina-expect ko, di ba? Nag-jeans lang siya. So, wala naman tayong magagawa. So, be it. Nakakaloka. Pero, pagdating doon, ay pasabog naman pala ang lola mo at talagang may pinagyayabang naman talaga. The beauty talaga stunning, di ba? Nung katabi na si Ukraine at saka si Iceland, napapagitnaan siya ni Ukraine at saka ni Iceland. Tingnan nyo naman, nilamon ang ganda nila. Nilamon ang gandang European at nag-shine bright like a diamond talaga si Chelsea na talagang huyo kayo ngayon sa ay hindi naman. Ang yabang ng dating. Pero natuwa ako. Pero si Trinidad and Tobago, naloka ako sa kanya. May black outfit siya, tapos may pa-shade. Talaga ba? Parang hindi naman akma. Pero wala naman tayong magagawa. Gusto niyang mag-shade. Pero promise, grabe, so far, nakikita ko yung mga girls at nakita ko naman na tinabi siya kay Iceland at saka Ukraine, talagang, o ano, sa mga basher dyan, ang mga ewan ko sa inyo, sumusuport ba talaga kayo sa Philippines or sumusuport kayo sa mga loser ninyong mga candidates sa Miss Universe Philippines? Ayun sa inyo, nakakaloka kayo.
mga ano, pupunta pa talaga kayo doon sa Miss Universe page para maging loser. Nakakaloka kayo. Kawawa naman yung bata. Inaano ba kayo ni Chelsea? Porque loser yung mga manok ninyo eh. Ay, ganyan-ganyan kayo kay Chelsea. Ayun, speaking of Miss Universe fever, ganun. Nakakaloka. Siyempre, nag-reunite niya. Dumating na kasi si Chelsea. Nag-reunite niya. VVV at saka si Christina Chok. Di ba? Nag-reunite na sila doon ng mga bonggang-bongga. Kabog, di ba? Nagplastikan sila. Charot lang. Charot lang. For sure, sisterhood pa rin nandun yung eksena. Siyempre. Pero, siyempre, di ba? Mananalo ako sa bawat isa. Sabi ni BBB, mananalo ako. Sabi ni Chelsea, mananalo ako. Tatalunin uli kita. Mga ganong level sa mga loser. Mga loser, hindi makamove on. Nakakaloka, nang gigigil talaga ako sa kanila. Ayun, ayun, nag-reunite na nga sila. Pero may bonggang reunion. Nakakaloka. Binigyan na siguro siya ng tips and mga dapat niyang gawin. Si Halu the Universe! At saka si Oppo. May pa-eksena. Siyempre, di ba? May pa-eksena kasi at saka nag-trending yung pagsama ni at ano ba yun? Pagsama at saka pa-picture ni Chelsea Manalo at saka ni Olivia Kido, ang Vice President ng Miss Universe Organization. Siyempre, sa Hello the Universe, hindi pa kakabog. Kailangan may moment din sila ni Oppo. Di ba? May mga paganyan pa sila. Di ba? Alam na, bes. Yung mga niluluto. Charot lang. Yung mga iniisip ng mga loser. Di ba? Loser! Charot lang. Ayan na. Nakita na nila kasi si Halu at saka si Miss Thailand. Kaya umaandar naman yung pagka-loser mindset nila. Nakakaloka. Pero hindi nila alam na nauna si Philippines sa Olivia Kido at hindi rin nila alam na Vice President pala ng Miss Universe Organization si Olivia Kido. Nakakaloka mga losers. Nakakaloka. Hindi ko talaga may imagine. Sa bawat bashing na mabasa ko, yung mga loser, yung mga nakikita ko. Nakakaloka. Ayan. So, ngayon, siyempre pag-usama, ang Miss Universe fever talaga ay nagbibigay sa akin ng adrenaline. Yung mga, yung ugat ko ay nabubuhay every time nakikita ako ng Miss Universe candidate. Di ba? Yung mga, ano ba tawag din? Mga bacteria sa katawan ko ay nagiging active. Nagiging active na nakakalok. At ito pa another chika from the source of ABS-CBN News. Catriona Gray. Mag-host ulit sa Mexico for the third time. Diba? Nag-host yung kay Celeste, nag-host yung kay Michelle, at ngayon for the third time, nag-host ulit si Catriona Gray. At talaga, hindi talaga nila makamupundi kay Kat, no? Siguro, ito ang way ng Miss Universe Organization na, hindi ko papasukin ang manok nyo. Pero nandito yung host nyo, wala kayong choice. Charot lang, hindi naman gano'n. Talagang nakitaan talaga naman nila siguro ng hosting skills ng bonggang-bongga si Catriona, kaya kinuha talaga. And somehow, I don't know kung magiging main host ba siya or magiging backstage host ba siya or whatsoever. At least, di ba, kinuha si Catriona Gray as a host doon sa Miss Universe 73rd edition nila. Di ba? Masaya tayo niyan. Magiging i-celebrate natin yan ang ating Reyna, ang ating last Miss Universe ay syempre may appearance na naman ngayon sa 73rd edition ng Miss Universe. Kaya good luck. At sabi nga niya, suportahan natin si Chelsea kasi si Chelsea in person, very demure and very sweet. Huwag kanyang maghanap ng very fierce na kagaya ni Catriona pag in person. Okay? Naintindihan ninyo? Siguro naman napaliwanag naman ni Catriona sa inyo sa mga loser na hindi sumusuporta kay Chelsea. Ayan, napaliwanag naman siguro na suportahan po natin ang kandidata kasi iba ang ugali niya, iba yung mga iba. Kino-compare kasi di ba? Nakakaloka yung mga loser. Hindi ako makabump on, di ba? So,
Ayan, support natin, supportahan natin ang Miss Universe at kung ano-ano pang mga eksena sa Miss Universe. Ayun, sa konting update lang, dumating na rin sa Japan ang ating pambaton Angelica Lopez. Talagang pinaghandaan, isang taong paghahanda sa kanilang arrival outfit, ang bongga. Kabog. Diba? Kalain mo, Angelica. Sa Angelica yung kita, akala niya Miss Grand talaga yun. Akala niya Miss Grand yung sasalihan niya. Aura, pak, mga eksena ni Angelica doon. May mga eksena, rampa pa siya, paiksit, mga whatsoever pang ginagawa si Angelica. Pero kudos ako doon, nakikita mo katagli yung palaban aspect ng bonggang-bongga ni Angelica Lopez. Diba? Niisip ko, saan ka ba papunta? Miss Grand ka ba or Miss Universe? Ganon talaga yung atake niya, no? Yung, kung sundan mo yung journey ni Miss Angelica Lopez, kaya wala naman akong problema doon. Pero Miss International kasi yung pupuntahan niya, kalma lang muna, baka kinembular ka. Miss International kasi yung pupuntahan niya, akala, yung mga pasabog, pak, rampahan lang talaga. Talaga lang naman. Sabi, iba ang Angelica Lopez. Talagang, pak, ganun. Talaga yung mga eksena niya. So, kudos, I love it. Mga eksena mga ganyan. Diba? Nakahype yung adrenaline. Naiisip ko lang, Miss International doon. So, Miss International pupuntahan mo, pwedeng magpa-sweet ka muna na very light. Pero wala naman ako ng problema doon. Congratulations talaga sa Binibining Pilipinas. Inihanda ninyo sa Angelica Lopez ang mga pasabog. Diba? Hindi kagaya ng mga loser na hindi maka-move on. Ayun, congratulations At least, diba? At talagang nag-trending ang Lola Angelica ninyo sa mga pasabog dito. Exit dito, rampa dito, kembot dito. Diba? At sa kanyang outfit po, Japan national flag. Ang kanyang pa-outfit. Bakit ba? Kung si Chelsea Manalo ay nag-yellow at golden kinembolar na Pilipiniana, Japan talaga si diba? So, ayan lang muna ang ating pa-update for today's about sa pagdating nga ni Chelsea Manalo sa Mexico at saka ni Angelica Lopez sa Japan. Sana supportahan natin yung mga kandidata natin. Keep voting. Para more chances of winning pag more chances na vote. Ano ba yun? More chances of winning pag binoto natin. May libre naman. Huwag maging loser. Diba? Maraming salamat po. This has been Hazel Ortega and this is my update for today's video. Ano ba sasabihin ko? Maraming salamat. Paalam.